What's up guys, at nasa kamay natin ngayon ang isa sa mga pinakamura ditong tablet ngayon sa market. Isang affordable na tablet na hindi lang basta-basta. Ito nga ang BNCF BPad Mini SE. Nasa ngayon guys, available na siya sa market at magugulat kayo kung magkano lang ito. Kaya mag-iwan tayo dito ng link dito sa description below. Kaya guys, i-review na rin ito, kaya before we start, let's unbox this. Eto na nga guys ang kanyang box, at kapag in-open natin dito, bubungad na dito ang isang tablet na may foam sa taas. Bubungad na rin sa atin dito ang tablet mismo, at grabe, bagong bago, screen protected pa. May kasama na nga tong sticker for IME. At syempre guys, meron itong kasamang charger, pin ejector para sa kanyang SIM, at syempre ang kanyang USB connector. Na ipapakita ko na lang dito yung mga wattage niya guys. Pwede nyo i-post yung video para makita na rin ito. At kapag tinanggal natin ito, makikita na natin dito ang kanyang manual na hindi ko na masyadong titignan. Siyempre guys, dito na tayo sa tablet itself. Bago natin sabihin ang kanyang specification, tignan muna natin yung kanyang design. Wow, napaka basic lang guys, napakaganda ng kulay at mukhang futuristic na rin. Plastic nga pala ito guys, pero mukha siya ditong aluminum. At dito na rin makikita natin ang kanyang camera sa likod. Right side niya makikita natin dito ang 3.5mm jack, power button, volume rock, at meron ditong reset na pwede mong gamitin ng pin. Left side niya dito ang kanyang nag-iisang mic hole. Yung kagandahan, nasa taas na rin dito yung charging port niya at yung kanyang SIM card tray. Syempre sa bottom niya naman, nandun yung kanyang dalawang speaker. Tanggalin na rin natin dito yung nagpo-protect dito sa screen niya para magamit na rin natin at masubukan yan. Eto nga yung kanyang logo kapag inon mo, first boot. At syempre guys, sabi dito 90Hz siya. Kaya naman sinubukan na natin mag-scroll dito at medyo random talaga natin dito ang 90Hz. Syempre guys, specification na tayo para makita mo naman yung specs. Kahit na mura lang ito, hindi masyadong tinipid sa specs. 4G LTE na nga ang tablet na ito. Nasa totoo lang, bagong release lang siya. Meron nga itong processor na Unisofty 615 na octa-core na nga ito, ARM A75 na dalawa na may 1.8 GHz. At syempre yung remaining 6 cores niya ay meron ditong A55. Meron nga itong 4GB of RAM, pero pwede mo itong i-expand dahil support nito ang 12GB virtual RAM. Ang nakuha nga pala natin ditong version ay ang 128GB variant na meron din itong 64GB variant na mas mura. Kaya handy lang ito dahil meron itong 8.7 inches display na meron ditong 90Hz na syempre yung kanyang resolution 1340 by 800. IPS na nga ito, kaya mas maganda ang viewing angle mo. At in-cell, full lamination na siya. Front camera niya, meron ditong 2MP at yung kanyang rear camera, meron naman ditong 5MP. Na syempre guys, ipapakita na rin natin yung samples ng kanyang video na gamit ang screen record para makita nyo naman yung design o display mismo kapag nasa camera ka. So, eto nga pala yung video test dito ng front camera dito niya. Ito yung front camera niya. Dito lang po video test ito. Ito kasi isa is yung photos niya. Ganyan siya. Okay rin naman. Pwede na sa ganitong tablet. At ito nga palang ginagamit kong audio is yung audio mismo nitong tablet na to. Kaya hinahanap ko dito kung natatakpan ko. Baka kasi matakpan ko. So ito siya. So ganito yung kanyang quality ng kanyang video. At syempre guys, subukan na rin natin dito yung main camera niya. 1, 2, 3, let's switch. Alright, nasa ano na tayo. Rear camera na tayo dito. Gamit natin dito yung tablet mismo and hopefully okay siya. So ito na yung rear camera niya. Ganito na siya. Ito yung pinaka main camera niya, hindi yung front camera. What do you think, no? Kung ano nga pa dito yung quality ng kanyang camera? Kindly comment lang below. Siyempre yung kanyang Wi-Fi hanggang 5G na yan. Meron nga itong Bluetooth na 5.0. At ang maganda pa dito, dalawang speaker niya. Kaya pwede ka dito manood ng Netflix. Hanggang 5,500 mAh na nga siya, kaya pwede na rin. Type-C na nga rin siya dito na may 5 volts at 2 ampere. Gamitin mo lang ng SIM injector dito, yung kanyang SIM card tray, para nang sa ganun mailabas mo na. Dahil support nito ang hanggang 1TB na memory card. O di kaya 2 nano SIM. Running na nga rin ito ng Android 15 na may GSM certification na rin siya. Kaya walang problema sa OS. Sa software niya, support niya dito ang multiple language at syempre ang Widevine, L1, Netflix One. Sa totoo lang guys, kapag tinignan natin ito, mukha talagang premium na premium dito yung pagkakagawa niya.
Hindi mo mahalata dito na plastic lang talaga yung likuran niya kasi mukha talaga siya ditong alloy at napaka-premium ng build. Napakaganda ng kulay, may flash siyang kasama. Single camera nga pala ito ha. At syempre, alam ko iniisip nyo, okay ba talaga ito pang games? Syempre guys, eto nga pala, na-build ito for viewing. At syempre guys, pwede rin pang games. Hindi nga lang pwede sa mga mabibigat na games, pero kaya niya naman dito at playable naman talaga dito ang Mobile Legends. At sa totoo lang guys, nasa tutorial version tayo dito ng Mobile Legends at makapansin natin dito na wala naman talaga siya ditong lag. Lalo paano nagdagdag dito ng mga karakter. Sa totoo lang masasabi ko dito na pwede nyo laruin ang Mobile Legends sa ganitong tablet. Playable na playable siya, nagre-respond lahat ng button. Tapos kapag kinlik natin, automatic nagka-cast din siya dito ng skill. Mapapansin natin dito na very responsive ang kanyang controls at support niya din dito ang multi-touch kaya magagamit natin dito yung movement niya habang nagka-cast tayo dito ng spell. Makikita na rin natin na okay rin ang kanyang kulay. Mabuti na lang IPS na rin ito kasi kahit anong angulo, makikita mo dito yung display. Sinubukan ko na rin ito sa Honor of Kings. At yes guys, kagaya ng Mobile Legends, smooth pa rin dito yung paglalaro natin dito. Honor of Kings na dito yung nilalaro natin at tignan nyo naman guys. Kung kayang-kanya dito yung Honor of Kings, syempre kayang-kanya rin dito yung Mobile Legends, makakapaglaro ka naman talaga dito. Pwede mong paglaruan dito ang tablet na to. Kaso nga lang guys, hindi niya kaya talaga dito yung mga sobrang bibigat na mga games. Pero sa totoo lang, sa ganitong kamurang tablet, masasabi kong panalo na rin. Sinubukan ko na rin ditong manood ng mga 4K videos at sa totoo lang guys, kayang-kanya naman. Mapapansin natin na medyo okay naman yung kanyang kulay, hindi na masyadong crispy pero pwede na rin. Kaya naman pwede mo itong gamitin para makapanood dito ng mga Netflix, movies or any na streaming site na paborito mo. Na sa totoo lang pwede mo na itong ilagay sa kotse mo. Pwede lang ito yung gamitin mong monitor. Nang sa ganun, makapag-chill ka naman habang naghihintay ka ng susunduin mo. At syempre guys, may part dito na ipaparinig ko sa inyo yung speaker niya para mapakinggan nyo naman. Kapag daw bumabagyo dito at napakalakas ng ulan, ay lalo pa daw itong lumuluwag at kahit papano, pwede na rin. Nga pala guys, subukan naman natin kanyang camera at sa totoo lang guys, hindi siya masyadong kagandahan pero pwede na. Sa ganitong tablet, sa ganitong ka-budget friendly dito na tablet, pwede na yon. Malaki pa yung screen nito ha. Eto nga yung sample lang shots natin. Kung papansinin natin, medyo pwede na yung kulay. Pero hindi masyadong perfect yung photo. Pero kasi ginawa talaga yung tablet for entertainment. Na pinamura din yung presyo, no? At ayun na nga, overall, ayun na po ang nilalaman ng tablet na ito. Sa totoo lang guys, mura na siya ngayon at lalo pang bumabagsak yung presyo. Kaya naman guys, sa mga gustong bumili ng ganitong tablet, mag-iwan na lang tayo dito ng link dito sa description below para makapag-avail na rin kayo niyan. Kasi binili ko talaga ito para sa anak ko. Ilang tablet na kasing nawawasak niya eh. Kaya naman mabuti na lang may mga ganitong kamurang tablet. Ay syempre guys, bago natin tapusin ang video na to ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers na tinapatuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.